Mabuti kung ganon. Maari bang tumayo tayong lahat upang tayo ay manalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po dahil tinipon-tipon niyo muli kami upang matuto at mag-aral. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bago kayo umupo, maaari bang pakiayos muna ang inyong mga upuan at pakipulot ang mga kalat sa sahig. Tapos na ba? Mabuti kung ganon. Ngayon ay nais kong malaman kung may lumiban ba sa ating klase. Wala? Mabuti kung ganon. Ngayon, alamin naman natin ang ating alituntunin sa silid-aralan. Ito ay ang aral. A. Ayusin ang sarili at paligid. R. Rumispeto sa lahat. A. Aktibong makilahok sa mga gawain. At L. Laging handa sa klase. Bago tayo dumako sa bagong aralin sa araw na ito, ay magbabalik-aral muna tayo. Natatandaan niyo pa ba kung ano ang ating aralin noong nakaraan? Tama ang elemento ng kwento. Ano-ano ang mga elemento ng kwento? Tama, tauhan. Ano pa? Tama, tagpuan at ang banghay. Magaling mga bata. Ngayon, ay may papakita ako sa inyong dalawang larawan. Kung kayo ang papapiliin, alin dito ang inyong pipiliin? Tama ang pulang sapatos. Bakit? Kasi ito ay matibay, makintab, at maayos. Tama. Anong meron dito sa ikalawang larawan? Tama. Ito ay mukhang luma at pasira na. Ang mga ito ay may kinalaman sa ating tatalakayin o pag-aaralang kwento ngayong araw. Pero bago natin basahin ang kwento, alamin muna natin ang ilan sa mga salitang makakatulong sa atin sa pag-unawa ng kwento. Basahin nga natin. Kintab, luma, inggit, at pagpapahalaga. Ngayon, gamitin ninyo ang salitang kintab sa isang pangungusap. Tama, makintab ang aking ngipin. Ngayon, ang luma naman. May luma din ba kayong mga gamit, mga bata? Meron. Tulad ng notebook. At nagagamit pa ninyo ito ulit. Tama. At ang pangatlo naman ay ang inggit. Nakakaramdam din ba kayo ng inggit, mga bata? Oo, tulad ng tama, kapag may bagong laruan ang inyong kaibigan. At ang pang-apat naman ay ang pagpapahalaga. Naalagaan nyo rin ba ang inyong mga gamit, mga bata? Mabuti kung ganon. Bigyan nga natin ng 5 bagsak ang ating sarili. 1, 2, 3, 4, 5. Mahusay mga bata. Kung ang sapatos ay kumikislaw, ano ang salita ang maaari nating gamitin? Tama, makintab. Paano naman ninyo mailalarawan ang tsinelas na gamit na at hindi na bago? Tama, luma. Paano naman ninyo maipapakita na mahalaga sa inyo ang mga gamit ninyo? Tama, alagaan. Ano pa? Tama, linisan natin. Nakita mong may magandang gamit ang iyong kaklase at gusto mo rin ito. Anong nararamdaman mo? Tama, ikaw ay naiinggit. Nakakaramdam ka ng inggit. Pero sa tingin ba ninyo ay magandang kaugalian nito? Hindi. Lahat ng inyong sagot ay tama. Naunawaan na ninyo ang mga salitang ito. Ngayon ay may babasahin tayong maikling kwento.
Makinig at unawain itong mabuti. Maliwanag ba? Maaari ninyong isulat sa papel ang mga mahahalagang pangyayari, mga tauhan ng kwento upang may maisagot kayo mamaya pag ako ay may katanungan. Maliwanag ba mga bata? Narito ang ating mga layunin. Natutukoy ang mga tauhan, tagpuan at banghay ng kwentong Si Kintab ang Pulang Sapatos. Naipapahayag ang aral ng kwento at naiuugnay ito sa sariling karanasan sa pamamagitan ng maikling pagbabahagi at nakagagawa ng pangkatang gawaing slogan na nagpapakita ng aral ng kwento sa loob ng 5 minuto. Si Kintab ang Pulang Sapatos. Isang araw, masayang namili si Tala at ang kanyang nanay sa palengke. Habang naglalakad sila sa pagitan ng mga tindahan, may nakita si Tala na isang pares ng pulang sapatos na kumikislap sa linis at ganda. "Inay, ang ganda po nito!" sambit ni Tala. "Matibay yan, sige bilhin natin anak," sagot naman ng kanyang ina. Doon nagsimula ang kwento ni Kintab. Bagong-bago, makinis at kapansin-pansin sa kanyang matingkad na pulang kulay. Pagdating sa bahay, agad siyang inilagay sa tabi ng isang lumang tsinelas na halatang pudpud na sa tagal na ng paggamit. "Ew! Sino ka? Pangit-pangit mo." "Ako si Silas. Ako kasi yung laging ginagamit ni Tala." "Ako si Kintab. Tignan mo ako. Makintab at maganda." At hindi na muling umimik pa si Silas. Lumipas ang mga araw, kapag may pasok o lakad na mahalaga, si Kintab ang suot ni Tala. Ngunit kapag maglalaro sa bakuran o labas ng mabilisan, ang tsinelas pa rin ang kasama niya. Isang hapon, naglaro si Tala sa labas nang biglang umulan. Naging madulas ang lupa, sa pagmamadali ay nadapa siya at napunit ang gilid ng tsinelas, ngunit naprotektahan nito ang paa ni Tala. Inayos naman agad ng nanay niya ang tsinelas. Hindi pa ito itatapon, sambit ng kanyang ina. Nagulat si Kintab. Akala niya kapag luma na ay wala ng halaga. Nakalipas ang ilang araw, muling bumuhos ang malakas na ulan. Habang pauwi si Tala galing paaralan, putikan ang daan at mabilis kinuha ng nanay si Kintab. "Ito ang gamitin mo. Mas matibay upang protektahan ang iyong mga paa," sambit ng kanyang ina. Ginamit siya ni Tala. Nabasa siya, nadumihan at nagasgasan, pero ligtas na nakauwi si Tala. "Salamat, Kintab. Pinotektahan mo ang mga paa ko," habang yakap-yakap ni Tala ang pulang sapatos. Napaisip si Kintab at naalala niya si Silas, kung paano ito araw-araw na sumasama kay Tala nang walang reklamo. Lumapit siya rito ng gabing iyon. "Pasensya ka na. Mali ako. Hindi dapat nasusukat sa itsura ang halaga," sambit ni Kintab. Ang mahalaga ay kung paano natin pinoprotektahan ang mga munting paa ni Tala. Hindi pa unahan sa ganda, kundi sa kabutihan, sagot naman ni Silas. Ang aral ng kwento. Huwag manghusga batay sa panlabas na anyo. Ang tunay na halaga ay makikita sa kabutihang nagagawa para sa iba. Ngayon
Ngayon, ano ang pamagat ng kwento mga bata? Tama, si Kintab ang pulang sapatos. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Tama, si Tala. Ano pa? Tama, si Silas. Sino pa? Si Kintab at ang nanay ni Tala. Mahusay. Ano nga ulit ang kulay ni Kintab? Tama, pula. Ano kaya ang katangian ni Kintab? Tama, ito ay mayabang. Ano pa? Maganda. Ano pa? Makintab, ngunit siya ay mayabang. Ano naman ang katangian ni Silas o ang tsinelas? Yes, tama, luma na siya. Ano pa? Siya ay mabait at matyaga, mahusay. Ano naman ang ginawa ni Tala sa kwento? Tama, siya ay nagpasalamat sa tsinelas at sapatos sa pagprotekta ng kanyang mga munting paa. Ano naman ang papel ng nanay ni Tala sa kwento? Tama, siya ang gumagabay at nagpapaalala kay Tala. Sa huli, anong nangyari kay Kintab? Tama, humingi siya ng tawad kay Silas dahil sa paghusga nito kaagad. Pinatawad ba ni Silas si Kintab? Opo, pinatawad siya ni Silas. Kung ganon, anong aral ang natutunan ninyo sa kwento? Tama, hindi agad manghusga sa panlabas na anyo lamang. Ano pa? Tama, hindi paunahan sa ganda, kundi sa kabutihan. Ngayon ay may karagdagan pa akong katanungan para sa inyo. Kung talagang nakinig kayo ng mabuti kanina. Unang katanungan ay, mula sa kwentong binasa, paano mo maisasagawa ang mabuting katangian ni Silas o ang tsinelas sa iyong tunay na buhay? Yes! Tama, magiging mabait at matyaga. Pangalawang katanungan naman. Sinong gustong sumagot? Ikaw, Ana? Kung ikaw naman si Kintab, ano ang dapat mong gawin upang maging mabuti ang iyong ugali? Tama, hindi magyayabang at hindi maghuhusga base sa panlabas na anyo lamang. Ang pangatlo naman, paano ninyo maisasabuhay ang kwento sa inyong pang-araw-araw na buhay? Tama, sa pamamagitan ng pagiging mabait, mapagkumbaba, at maging maresponsable sa ating mga gamit. Ikaapat na katanungan, paano ninyo aalagaan ang inyong mga gamit tulad ng sapatos at tsinelas? Tama, gamitin ng maayos. Ano pa? Pahalagahan ito, tama. At ang panghuli, ano naman ang gagawin ninyo kapag luma na ang inyong mga gamit? Tama, hindi ito itatapon kaagad at pahalagahan pa rin ito. Napakahusay mga bata! Ipinakita ninyo na marunong kayo magpahalaga sa inyong mga gamit. Ngayon, dahil naunawaan na ninyo ang kwento, magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Maliwanag po ba? Kung ganon, basahin muna natin ang panuto bago natin ito simulan. Naunawaan niyo ba mga bata? Kung ganon, ito na ang unang pangkat, pangalawang pangkat, at ikatlong pangkat. Gawin ito ng tahimik lamang at makipagtulungan sa inyong grupo. Gawin ito ng 5 minuto lamang. Tapos na ba mga bata? Kung ganon, ay ipresenta na ninyo ang inyong ginawa unang pangkat.
napakalinaw ng inyong mensahe at tumutugma ito sa aral ng kwento. Dahil dyan, bigyan nga natin ng 3 bagsak ang unang pangkat, pangalawang pangkat, mahusay, Group 2. Napakaganda ng inyong slogan. Dahil dyan, bigyan din natin sila ng 3 bagsak. At ang ikatlong pangkat, napakahusay, Group 3. Ipinakita ninyo ang tamang pagpapahalaga sa bawat isa. Bigyan din natin sila ng 3 bagsak. Ngayon ay may handa akong maikling pagsusulit ninyong sasagutan. Bago yan, basahin muna natin ang panuto. Piliin ang tamang sagot sa bawat tanong. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. Naunawaan niyo ba, mga bata? Kung ganon, kumuha ng isa at ipasa ito sa katabi. Tapos na ba, mga bata? Kung ganon, ang mga nasa gilid ay ipasa ito pagitna at ang mga nasa gitna ay ipasa ito paharap. Maraming salamat. Bago matapos ang araw na ito, ay kopyahin muna ninyo ang inyong takdang aralin. Pakilabas ang inyong mga kwaderno at kopyahin ito, mga bata. Pero bago yan, basahin na muna ang panuto. Maaari na kayong magsulat, mga bata. Tapos na ba? Mabuti kung ganon. Narito ang pamantayan ng inyong takdang aralin. Tapos na ba? Kung ganon, ayun lamang. Paalam!